Hello everyone, share ko lang sa inyo yung buhay ng mama ko sa probinsya sa Samar. Ayan guys, yung bahay namin na nirobit ko o inayos ko. Ayan guys, yung bahay namin noon ay bungalow, semi-bungalow. At yan naman guys ay bungalow rin ngayon, kaso lang may taas. Ayan pala guys yung tindahan ng mama ko. Kahit yung noon pa naman maliit pa kami ay may tindahan na talaga. Until now yung mama ko. Yan guys, masipag talaga ang mama ko. Lalo na nung nabubuhay pa yung papa ko. Ay carpenter din ang papa ko noon. Tapos yung ngayon ay wala na si papa. Kahit papaano, si mama na lang ang nag-aalaga ng mga apo niya at nag-guide sa kanila. Yung kasama niya ngayon sa bahay namin. Ayun guys, yung buhay isla ay ang kuryente pala guys ay by oras lang kasi remote island. Ayun guys, yung bahay na pinundar ko mga 1 year and a half din bago natapos kasi meron pa akong obligasyon sa mga anak ko. At sa awa ng Diyos ay may kanya-kanya na rin silang bahay doon sa Manila. Kaya, ayan guys. At yung mga pamangkin ko ay dyan din nakatira. At yung nag-aalala yung mama ko. Habang nagpapadala kami ng allowance niya, ay patuloy pa rin niyang ginaguide yung mga apo niya para patuloy sa pag-aaral kasi alam mo na yung mga magulang ay may kanya-kanya na rin sariling buhay. Iniwan sila ng papa nila andun sa Manila at si mama ang nag-guide sa kanila. Ayan guys, yung bahay na yan ay bali 3 kwarto. Ang kapatid kong lalaki ay nakatira sa side. At yung mama ko na alalay niya yung mga pamangkin ko. Ayan guys, yung bawat kwarto ay may CR. Meron naman siyang heater kung gustong gamitin. Ay meron namang tubig guys kahit papano kay may stock naman kami na malaking drum. Galing pala yung tubig sa mountain, fresh water. Ayan guys, yung bahay pala na yan ay nung nagtrabaho ako ng OFW sa carer or massage therapist. Tinulungan din naman ako ng APAM para matapos yung bahay, hati kami. Hindi naman pwedeng lahat sa kanya kasi mahirap na. May trabaho din naman ako. Tinulungan din niya ako kahit papaano. Sa mga kulang. Yan yung kwarto namin guys kapag umuwi kami. Eh wala ding natutulog dyan. Doon sila sa baba natutulog kasi mas gusto nila yung sa baba. At yung signal naman dito guys ay mayroon din namang wifi. Kaso yan, bibili ka nga lang. Nung umuwi kami, every load 30 pesos kapag magpa-load ka ng wifi. Maganda na rin dahil may signal. Ayun guys, yung view sa taas. Medyo malayo lang siya konti sa dagat.
tanaw naman ang mga bubong at saka dagat. Ayan guys, yung mama naglalakad papunta siya sa kanyang garden. Yan yung mga tanim ni mama. Kahit ika-ika na yan maglakad. Yung mga tanim niya ay kalabasa, sikwa, papaya. Ayan guys, binibenta rin niya yan kung gustong may bumili. Masipag talaga guys yung mama ko. Noon pa naman ay may business na talaga sila. Nagda-dried fish sila at dinideliver sa Kalbayog. Nabubuhay pa yung papa ko. Sa awa ng Diyos, simpleng buhay, makakain naman ng 3 beses sa isang araw. Kasi masipag naman sila mama. At may trabaho naman yung papa ko. Yung time siya ay nabubuhay. Yan pala guys, kapag buwan ng Mayo ay may fiesta kaming ginaganap. Tradition yan sa isla kapag parating na yung fiesta ay yan, bumibili na sila ng handaan at piniprepare nila kung ano ang ihanda tuwing fiesta. Lahat kasi ng mga bahay guys ay kailangan maghanda dahil sineselebrasyon nila yung fiesta ni San Pedro. Yan tuwing Mayo guys. At yung fiesta naman guys ay may sayawan tuwing night. 3 nights. Tradition sa summer guys ay merong koratsa na sayaw. Ayan guys. Masaya naman kapag fiesta. Kaya dinadayo at umuwi yung mga galing ibang bansa. Yung nakatira sa Tagabalat talaga. Yung pangalan pala ng isla namin guys ay Balatguti, Santo Niño, Western Samar. Ayan guys. Madami na rin naipon si mamang sikwa. Yan pala guys, yung mga balde na yan ay mga tubig yan para kung diligan nila may nakahanda na tubig. Kasi kung hindi umulan, yan may pangdilig sila sa mga tanim nila. At ayan guys, nagkukuha na talaga ni mama yung mga bunga ng sikwa. Kasi ibibenta doon sa tindahan niya kapag may gustong maggulay. Maganda din siya guys kasi wala siyang chemical. Ayan guys, yung papaya. Mahirap din kasi magtanim ng walang bis-bis o walang dilig. Kaya yun hindi nabubuhay. Yung ibang mga dahon guys ay nangalanta na dahil sa mga squash na tanim ni mama. Naubos na rin yung mga gulay na yan. Nag-harvest na rin nila at binibenta. Ayan guys, thank you for watching. See you next video. Bye for now.